Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Namiss mo ba ako? Tanong ni Juan Carlos. Parang 1% lang, umiling si Ivana. Nasa envelope na ngayon ang atensyon niya, nagniningning ang mga mata niya sa tuwa habang nakatitig dito na parang gintong tiket sa pagawaan ng tsokolate ni Willy Wonka. Well, sa mundo ng fashion, ito ay pinakatiyak. Nang ipakita ni Lydia ang kanyang tiket ilang linggo na ang nakakaraan, si Ivana ay nakakabaliw na inggit sa kanya. Dahil mommy na siya ngayon, may mga bagay na natutunan niya na kailangan niyang dahan-dahang bitawan, tulad ng pagdalo sa mga kaganapan sa gabi. Ngunit ngayon, dahil sa isang pangako sa trabaho, makakakuha siya ng upuan sa unahan sa hanay ng pinakamahusay na fashion sa bansa bago ito makita ng pangkalahatang publiko. Sa sobrang tuwa ni Ivana ay gusto niyang sumigaw sa tuwa at sumayaw sa isang masayang sayaw. Kung wala siya sa opisina ng CEO, magkakaroon siya ng. Pero, nilingon niya si Juan Carlos na mumugto muli ang hinala sa kanyang mga mata. Bakit siya pupunta bilang kanyang kadate kung mayroon siyang Clara? Hindi ba dapat mong kunin si Clara o ang isa sa mga senior assistant bilang iyong kadate, bagaman? Tanong niya at agad na nagsisi nang nagdilim ang mga mata ni Juan Carlos sa inis. May iba pa silang commitments. Pero hindi ako ang assistant mo, she pointed out. You are more than an assistant to me, Miss Gonzalez, sabi ni Juan Carlos habang naupo at binuksan ang MacBook niya, napakalambot ng boses na akala niya hindi niya narinig ng tama. Dinilaan niya ang kanyang labi, pag-asa ay kumikislap sa buhay sa unang pagkakataon simula nung away nila sa mga renovations ng office niya. Maaaring ito ay maglakas loob kaya siya. Nangangahulugan ba ito na medyo lumakas ang pakiramdam niya para sa kanya ngayon? Hindi, mabilis niyang ipinilig ang kanyang ulo, isang hangal na pagtatangka na itaboy ang kanyang nalilitong mga iniisip. Kahit ganoon din ang nararamdaman niya ay naroon pa rin ang isyu ng role niya bilang boss niya at ayaw na niya ng mga chismis pa. Para sa napakataas mong sweldo, hindi ka maaaring maging isang assistant lamang, bulong ni Juan Carlos. Pinipiga ang lahat ng stupid na pag-asa na ang kanyang sakim na puso ay nagsimulang maniwala sa kanyang mga salita. Siyempre, Mr. Jackson, sabi niya, pinipigilan ang biglang pagpatak ng luha sa likod ng kanyang mga mata. Ihahatid ka ni Clara o Gibby sa pamimili. Nasa kanila ang isa sa aking mga card, sabi niya, at bumalik sa kanyang mesa. Na hindi na kailangang. Matigas niyang itinaas ang baba niya at tinitigan siya ng masama. Kaya kong bumili ng sarili kong damit. And don't you worry sir, sisiguraduhin kong hindi kita ikakahiya. Ivana, si Juan Carlos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang ulo ay bumangon mula sa kanyang laptop. Tinitigan siya nito, mga tanong na lumalangoy sa karagatan sa kanyang mga mata. Gayon din, hindi na kailangang magpadala ng kotse, ako na ang magde-drive papunta sa venue. Pag-uusapan pa natin ito ng mas malapit sa oras, mabilis niyang sabi. Kumunot ang noo ni Juan Carlos, umigting ang panga. Ano bang nangyayari? Masaya ka kanina, tapos ngayon galit ka. Sabihin kung ano ang problema. Walang problema. Itinuwid niya ang kanyang likod at hinawakan ang kanyang mga kamay sa likod niya, na hindi nadudurog ang envelope sa pagitan ng kanyang mga daliri. Kung ayaw mong sabihin sa akin kung ano ang mali, iminumungkahi kong bumalik ka sa trabaho, ungol ni Juan Carlos sa ilalim ng kanyang hininga. Nakaranas ako ng nakakapagod na katapusan ng linggo sa Port Alfred, wala akong oras sa mood swings mo. With that,
She was dismissed. Nagtagal siya ng ilang segundo kaysa sa dapat niyang gawin, nang gagalit sa kanya at ang kanyang biglaang pagpapaalis sa kanya. Si Dr. Linda, sinimulan niya, ngunit dumilim lamang ang pagkunot ng noo ni Juan Carlos. Sabi ko naman sa'yo di mo na kailangan sumama sa'kin. Kung gayon, ano sa palagay mo ang pakiramdam ko na kumikita ng aking napakataas na sweldo, habang patuloy mong itinuturo kung hindi ko magawa ang trabaho na tinanggap sa akin? Don't you worry princess, malakas niyang isinara ang laptop niya, bumulaga sa kanya ang ingay ng galit niya. Maraming gawaing dapat gawin. Plano kong kunin ang halaga ng pera ko sa iyo. Kaya't siguraduhing magagamit mo ang iyong sarili kahit kailan at saan man kita kailangan. Sinamaan siya ng tingin ni Ivana habang ang walang pigil na galit ay bumaha sa kanyang mga ugat na parang tunaw na lava. Hindi maintindihan kung paano sila nakarating dito o kung bakit hindi man lang niya pag-usapan si Dr. Linda. Akala ko gusto mo nang ayusin, bulong niya. Paulit-ulit mong sinasabi sa akin na kasalanan ko. Na sinira kita, pero ngayon, hindi mo man lang ako hinayaang ayusin ka. Bakit hindi mo ako hayaang ayusin ka? Ayokong ayusin mo ako. Galit na galit ni Juan Carlos sa kanya, namimilipit sa galit ang maganda nitong labi. Alam ni Ivana na marahil ay dapat siyang lumayo bago ang mga bagay sa pagitan nila ay lumala nang wala sa kontrol, dahil sila ay madalas na sa tuwing sila ay nagkakandado ng mga sungay. Ngunit hindi niya magawang umatras sa argumentong ito dahil ang pagtulong kay Juan Carlos na harapin ang kanyang pagkabalisa ay ang tanging dahilan niya para pahintulutan si Gibby na magbago ang isip, ang tanging dahilan niya para bumalik sa Jackson Logistics kahit na sinabihan siya ng kanyang bituka na huwag na. Kung hindi siya papayag na gawin niya yon, bakit siya nag-aaksaya ng oras dito kung maaari niyang ituloy ang kanyang hilig at gawin ang isang bagay na gusto niya? Hindi mo trabaho ang ayusin ako. Dagdag pa ni Juan Carlos na mas madilim ang mukha nito kaysa sa nakita niya noon at ang tingin sa mga mata nito ay kasing lamig ng glacier. Tapos ano gusto mo? Frustration na tanong ni Ivana. Bakit mo ako dinala dito? Bakit mo ako kinuha kay Gibby para ibalik ako? Kaya kung sirain ka. Ang kanyang mga salita ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Pero mas malala lang. Tinitigan siya nito, nabigla sa pag-amin nito. Bakit? Tanong niya sa wakas sa mahinang boses, hindi talaga siya siguradong makakayanan niya ang anumang mas nakakagulat na katotohanan. Dahil nandidiri ako sa'yo. Naiinis ako kung paano mo ako iniwan. Kinasusuklaman ko ang lahat tungkol sa iyo. Pero gusto rin kitang mabaliw kaya kailangan kitang lapitan. Sa pangalawang pagkakataon sa loob ng ilang minuto, muli siyang natigilan sa mga pag-amin nito. Ang mga salita nito ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang gitna na akala niya ay mamamatay din siya sa pangangailangan sa kanya. Sinunog niya ito para sa kanya. Gayunpaman, ang pagkakaiba lamang ay hindi siya napupuot sa kanya. Hindi niya kailanman masusuklian siya. I'm sorry, sabi niya at umatras ng isang hakbang. Ivana, ungol nito habang mabilis na lumalapit sa kanya. Kailangan kong umalis, sabi niya, na agad na nagdesisyon doon at pagkatapos. Uuwi siya, ibibigkis ang kanyang anak at iimpake ang kanyang sheet. Isang sweet, batang mag-asawa ang nakatira sa bahay ni Lola ngayon, kaya ang Blue Mountains ay out of the question. Ngunit bubuksan niya ang Google na mga mapa at pumili ng random na bayan. Kailangan ko nang umalis. Muling umiyak si Ivana, isang hikbi na bumabara sa kanyang lalamunan, naputol ang lahat ng kanyang supply ng hangin habang siya ay umatras mula sa kanya. Hindi ako maaaring manatili dito. Hindi ako makakasama sa iyo. Kung mananatili siya, masisira lang nila ang isa't isa, tulad ng gusto niya. Kung wala si Aiden sa picture, kung siya lang yun, siguro kaya niyang manatili at kunin ang lahat ng galit niya at bigyan din siya ng sarili niya. Ngunit ang kanyang anak ay nangangailangan ng kahit isang magulang na hindi nagtatanim ng labis na galit sa isa pa. Kailangan ko nang makaalis dito, bulong niya muli, lumalabo ang mga luha sa kanyang paningin habang umiikot. Halos nasa pintuan na siya. Wala sa kanyang puot at galit nang maramdaman niya ang mga kamay nito sa kanyang baywang. Inikot siya ni Juan Carlos at dinikit ang ulo sa dibdib nito. Hindi. Napaungol siya sa buhok niya. Hindi mo na ako iiwan ulit.
Pero galit ka sa akin. Sinubukan ni Ivana na kumawala sa kanyang mga bisig at ang init ng kanyang yakap, ngunit niyakap niya ito ng mahigpit, ayaw siyang pakawalan. Kinasusuklaman kita, sabi niya ulit, medyo dinurog ang puso niya. Pero hindi na. Gusto kitang sirain, pagpapatuloy niya. Pero hindi na. At hanggang sa malaman ko kung ano itong mabigat na nararamdaman sa puso ko sa tuwing hindi kita nakikita, kung bakit ako nakakabaliw na masaya sa tuwing papasok ka sa isang kwarto, at kung bakit mo ako binabaliw, bawal kang umalis sa tabi ko, naiintindihan mo ba ako? Mas lalo lang umiyak si Ivana sa dibdib niya, nag-iwan ng basang mantsa sa t-shirt niya ang mga luha nito. Para akong mafia, princess. Sabi niya habang nakayuko at hinalikan siya ng mariin, pinarusahan siya dahil sa pangahas pa niyang isipin na kaya niya ulit siyang iwan. Hindi mo ako mabitawan. Bawal mo akong iwan. Bago pa makasagot si Ivana, tumunog ang telepono sa kanyang desk. Sinubukan niyang lumayo ngunit hinigpitan ni Juan Carlos ang pagkakayakap sa kanya na pinalalim ang kanilang halikan. Saglit lang. Bigyan mo ako ng 1 minuto, ungol niya sa labi niya. Naluluhang bumuntong hininga si Ivana at itinago ang mukha sa dibdib nito, humigpit ang mga braso nito sa kanya, nakahawak sa kanya na parang angkla niya. Tumigil sa pagring ang phone niya sa opisina kaya lang tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Hinugot niya ito at kumunot ang noo niya sa caller ID. Matt, anong nangyayari? Tanong niya habang sinasagot ang tawag, at nakita ni Ivana ang buong mukha niya na parang gulat na gulat habang binubuksan ang TV. Natulala, naanod si Ivana sa harap ng screen at pinanood ng live ang ulat ng news anchor mula sa N1, kung saan ang 3 sa mga truck ng kargamento ng Jackson Logistics, papunta sa mga shipping depot sa iba't ibang bahagi ng bansa, ay nilamon ng apoy, sa kung ano ang mayroon ang pulisya. Tinatawag na isang napaka-sopistikadong pag-atake. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw ang mga dahilan ng pananambang. Sa loob ng ilang segundo, bumukas ang pinto ng opisina ni Juan Carlos. Si Matthew, Julian, at ang iba pang senior executive ay pumasok, kasama ang kanilang mga PA at lahat sila ay nagsagawa ng impromptu meeting. Ang room ay nasa nakamamanghang kaguluhan sa loob ng 3 oras habang ang lahat ay nawala ng ulo sa pagsisikap na gumawa ng damage control. Halos maluha si Julian habang pinapanood nilang lahat ang mga presyo ng share ng Jackson Logistics sa mga merkado. Si Matthew ay nagkaroon ng bangungot sa PR sa kanyang mga kamay. Ang mga haka-haka at alingaw tungkol sa pag-atake, nakakilakilabot na katulad ng nangyari sa iba pang kumpanya ng logistic nitong mga nakaraang araw, ay kumakalat na parang napakalaking apoy. Pinaghihinalaan ng bawat lalaki at ng kanyang aso na ito ay nauugnay sa kambal na Ivanov at underworld ng Rock Castle. Si Juan Carlos ay nagkaroon ng nakakatakot na gawain ng pagsira sa kakilakilabot na balita na hindi dapat ihatid ng sinuman sa mga pamilya ng kanyang mga namatay na driver. Mahirap din siyang harapin ang press. Ang PR team ay kailangang mag-draft ng isang stellar press release at ayusin ang isang press conference na karaniwang tumatagal ng ilang araw upang magplano sa loob ng 1 oras. Nagtagal si Ivana sa kwarto. Pero maaring hindi rin siya nakapunta roon dahil wala ni isang tao ang humingi ng tulong sa kanya. Hindi dahil alam niya kung ano ang gagawin kung gagawin nila yon. Pagod na maging isang walang kwentang wallflower, pinananatiling abala niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga pampalamig at merienda at lahat ng mga file na kailangan habang ang lahat ay nagtatrabaho ng maayos hanggang sa gabi. Makalipas ang 8 p.m., sa isang mabilis na pahinga sa katawan at pag-inat ng binti, tinawagan ni Ivana si Brenda upang ipaalam na hindi siya uuwi sandali dahil sa isang krisis sa trabaho. Ang kanyang yaya ay isang superstar gaya ng dati at siniguro sa kanya na okay sila ni Aiden. Bigyan mo siya ng halik para sa akin, sabi niya bago niya ibinaba ang tawag. Pagbalik niya sa opisina ni Juan Carlos, bagong ligo siya at nakaayos na, malungkot ang mukha. Si Gibby at isang makeup artist ay pinagkaguluhan siya habang inihahanda nila ang kanyang camera habang ang mga speechwriter ay nagtutulak ng toneladang papel sa kanyang mukha at dinala siya sa press briefing. Si Clara ay tumawag ng may sakit, kaya namiss niya ang lahat ng kabaliwan.
Pero panay ang text niya kay Ivana para sa isang status update. I-mute ni Ivana ang phone niya pagkatapos ng ilang pabalik-balik at hindi pinansin ang iba pa niyang text. Wala siyang nakitang kabuluhan na i-stress ang kanyang kaibigan kapag siya ay may sakit na labis at hindi na talaga tumulong. Sa 9 PM, ang lahat ay tumakbo pababa sa auditorium sa unang palapag, kung saan naghihintay ang isang horde ng mga agent ng press, na handang lamunin si Juan Carlos. Hindi alam ni Ivana kung gaano katagal ang 20 minuto hanggang sa mapanood niya ang patayan habang nagtatanong ang mga reporter at humihingi ng mga sagot mula kay Juan Carlos nang mas mabilis kaysa sa kanyang makakurap. Nakapagtataka man, pinanghawakan niya ang kanyang kalmado sa buong pagsubok, ang kanyang boses ay pumuputok lamang nang magbigay-pugay siya sa mga driver na nawala sa kanila. Kinailangan ni Gibby na sumugod sa entablado sa isang punto na may dalang bote ng tubig at ilang Kleenex. Pagmamasid sa mga pakpak, si Ivana ay nawasak para sa kanya. Ang kanyang puso ay kumirot ng higit pa sa anumang naramdaman niya noon. Wala na siyang ibang mamahalin kundi ang bigyan siya ng mahabang yakap dahil kung may oras man na kailangan niya ng isa, iyon ay sa sandaling iyon, sa pinakamadilim na oras niya. Magiging okay ba siya? Tanong ni Ivana pagkabalik ni Gibby sa upuan niya. Magiging ayos lang siya. Hinawakan ni Gibby ang kamay niya at pinisil iyon. Magiging okay din siya, pero matatagalan bago makabawi ang kumpanya. Ito ay lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo. Ang mga susunod na linggo ay magiging mahirap dahil ang mga mamumuhunan ay nanunood sa atin. Maaaring magkaroon ng malawakang pag-alis ng mga kliyente. Hindi naman natin kasalanan yon, walang muwang nasabi ni Ivana, at nanumbalak sa mukha ni Gibby ang hindi pagsang-ayon. Ang ating mga kasosyo ay nawalan ng milyon-milyong stock at mga supply, kailangan ng isang tao na takpan ang mga pagkalugi, at ang isang tao ay tayo, Miss Gonzales. Ipinaliwanag ng matandang babae, ang lahat ay magbabantay kay Juan Carlos mula ngayon, ang board, ang mga mamumuhunan, ang ating mga kliyente, mula nang mangyari ito sa kanyang relo. Hindi siya maaaring mag-fuck up. Hindi siya maaaring mahuli sa isa pang shit bagyo, trabaho matalino o sa kanyang personal na buhay. Napatitig sa kanya si Ivana na nagulat sa komento nito. Kung may lumabas na balita na nagpapatingin siya sa isang therapist, hindi mahalaga kung ano ang mga dahilan. Sisirain siya nito. Nagpatuloy si Gibby. Ang kanyang kinabukasan sa Jackson Logistics ay hindi sigurado dahil ito ay dahil sa kanyang unorthodox na pamumuno. Ang mga pating ay patuloy na umiikot, at sa oras na tanungin ang kanyang kalusugan sa isip, sila ay lilipat para sa pagpatay. Huwag na huwag mong hayaang ipalagay niya na madali lang ang trabaho niya o komportable siya. Hindi siya. Siya ay patuloy na lumalaban upang patunayan ang kanyang sarili. Naiintindihan mo ba? Oo, sagot ni Ivana kahit hindi niya maintindihan. Alam niyang hindi siya gusto ng board. Ito ay isang bukas na lihim sa kumpanya. Ngunit hindi niya akalain na maaari nilang subukang tanggalin siya dahil lagi niyang iniisip na ang upuan ng CEO ay ang kanyang pagkapanganay, at walang sinuman ang makakaalis nito sa kanya. Nakatitig siya ngayon sa kanyang mga paa, masakit na batid na siya ay malayo sa pakikitungo pagdating sa politika sa opisina, at nakaramdam siya ng kakaibang hiya sa kanyang kawalan ng kamalayan. Kapag umalis ako 1 linggo mula ngayon, Miss Gonzales, ito ang magiging trabaho mo, guhit ni Gibby, na pinuputol ang kanyang pag-iisip. Upang hawakan siya kapag siya ay nanghina, upang panatilihin siya sa linya kapag siya ay naliligaw, upang itulak siya kapag gusto niya. Sumuko, lumaban sa tabi niya kapag siya ay lumaban. Pero si Matthew, bago pa maalala ni Ivana na nagre-report siya kay Matthew ngayon, ang security detail ni Juan Carlos ay nagmamadaling umakyat sa entablado para habulin siya habang ang karamihan ng mga mamamahayag ay sumugod upang manggulo sa kanya. Sa wakas natapos na ang bangungot ng isang press briefing. Sinundan niya ang assistant ni Juan Carlos palabas ng auditorium, at naghiwalay sila sa elevator. Hindi pa natapos ang trabaho ni Gibby. Kailangan niyang ayusin ang mga panayam sa mga palabas sa balita sa umaga. Si Ivana ay umalis sa gusali, halos hindi huminto upang makipag-usap kina Ted at Jim, na parehong nakikibahagi sa isang mainit na talakayan,
Ang pag-atake ay walang alinlangan na mainit na paksa ng araw, kasama ang ilang iba pang mga gwardya habang siya ay bulag na naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Aalis na sana siya sa parking lot nang mapansin niyang naiwan niya ang phone niya sa opisina ni Juan Carlos. Tumakbo si Ivana pabalik sa loob ng gusali, nagpaplanong lumabas-masok sa opisina ni Juan Carlos para kunin ang kanyang telepono. Kumatok siya ng isang beses at lumuwag sa loob nang wala siyang makuhang sagot. Nahati sa dalawa ang puso niya nang matagpuan niya si Juan Carlos sa sopa, nakasandal ang mukha sa mga kamay nito, lumundag ang balikat nito sa pagkatalo. Napalingon siya nang marinig ang mahinang pagsara ng pinto sa likuran niya, nagdilim ang tingin niya nang magtama ang kanilang mga mata. Nakalimutan ko ang aking telepono, paliwanag ni Ivana, na nagtatagal sa loob. Pakiramdam na siya ay pumasok sa isang pribadong sandali. Nandito na, itinaas ito ni Juan Carlos sa hangin, at tumakbo siya para kunin ito. Nang sinubukan niyang abutin ito, sa halip ay hinawakan siya nito, at torpe siyang nahulog sa kandungan nito. Mr. Jackson, humihingal na sigaw niya, nagulat sa mabilis nitong galaw. Juan Carlos, daing niya, ang mga labi nito ay napakalapit sa labi niya na naamoy niya ang bourbon sa hininga nito. Juan Carlos na sabi niya, bumagay sa tahimik niyang tono. Hindi yata ako dapat nandito. Ikaw ay eksakto kung saan ka dapat, paus na sabi niya, iniskan ang kanyang mukha. Manatili sa akin ng ilang sandali. Ayokong mag-isa ngayon. Alam ni Ivana na hindi dapat. Hindi ganito, sa dilim. Hindi kapag nakainom lang siya. Ito ay hindi gaanong hinuhusgahan ng punong-punong bote sa coffee table sa tabi ng hindi nagamit na baso ng whiskey. Ngunit, ito anuman ang sandaling ito at lasing o hindi ay isang kakilakilabot na ideya. Pakiusap, pagmamakaawan niya, ang mga mata ay nananatili sa kanyang mga labi, ninakawan ang kanyang mga baga ng hangin at nag-aapoy ng sakit sa loob niya sa sobrang lalim na akala niya ay mamamatay siya sa pananabik sa kanya. Okay, umiiyak na sabi ni Ivana, kahit na sinisigawan siya ng isip niya na ay abort ang misyon at umuwi bago niya lalo pang guluhin ang buhay nilang dalawa. Mananatili ako. Idinagdag niya para lamang patahimikin ang takot na boses sa kanyang ulo, nagbabala sa kanya na ito ay isang sakuna ng epic na sukat na naghihintay na mangyari. Ang mga salita ay halos lumabas sa kanyang mga labi nang bumaba si Juan Carlos sa kanya at iginuhit siya palapit. Iniipon siya sa kanyang mga bisig habang ang kanyang bibig ay bumagsak sa kanya sa isang desperadong halik. Para sa pinakamahabang oras, nawala lahat sa background, at silang dalawa lang at ang sakit ng puso niya. Ilang sandali pa ay napagtanto ni Ivana na ang mga luhang nalasahan niya sa kanyang mga labi ay hindi lang sa kanya at hindi lang sa kanya ang mga hikbi na namumuo sa silid. Namatay ang mga tao, lalong umiyak si Juan Carlos sa kanyang mga bisig, at niyakap niya ito ng mahigpit, sinusubukang pigilan siyang malaglag. Namatay ang mga inosenteng lalaki na may mga pamilya at mga bata. Bakit hindi na lang nila sinunog ang mga truck? Bakit kailangan nilang pumatay ng mga inosenteng tao? Ewan ko ba, hinalikan ni Ivana ang noo niya, na sana may magawa pa para sa kanya. Pero hindi mo kasalanan yon. Ito ay, umiling si Juan Carlos. Nasa ilalim ito ng relo ko. Anong kalokohan ang ginagawa ko? Nakita ko ito na paparating, ako ay nagtaas ng seguridad, ngunit ito ay hindi sapat. Hindi mo maaring alam, giit ni Ivana. Hindi mo ito mahuhulaan. Dapat nalaman ko. Trabaho kong malaman kung ano ang nangyayari. Okay lang, hinalikan niya ito ng dahan-dahan, ibig sabihin ay paginhawahin siya at pigilan ang galit nito. Kahit papaano, mabilis na nawalan ng kontrol ang kanilang halikan. Bago niya namalayan ay nasa sahig na ang damit niya, at ang tanging namagitan sa kanila ay ang underwear at pantalon nito habang nakastraddled sa kanya at matako na pinasadahan ng mga kamay nito ang kanyang tinukoy na dibdib at abs. Shit, princess, bulong ni Juan Carlos sa gilid ng labi nito. Ang hininga nito ay nagpapaypay sa mukha niya habang tinutunto ng dila nito sa jawline niya. Wala kang ideya kung gaano kita kailangan ngayon. Kailangan din kita, ang sabi niya, kinasusuklaman ang sarili dahil sa madaling pagsuko sa kanya, pero nasasaktan siya, at ito lang ang alam niyang paraan para maaliw siya.
Walang sabi-sabing inihiga siya ni Juan Carlos sa sopa at tumabi sa kanya. Nanginginig sa pananabik ang bawat bahagi ng kanyang namumula na katawan habang hinuhubad niya ang kanyang lacy underwear, at sa sandaling iyon, tuwang-tuwa si Ivana na nagpasya siyang magsuot ng matching set ng minsonen. At hindi lang basta-basta, kundi isa sa ilang sexy na pag-aari niya. Siya ay clumsily na kinapa ang sinturon ni Juan Carlos, humihikab ng i-unzip niya ang kanyang pantalon, at siya ay bumagsak, umiinit, at mabigat sa kanyang kamay habang ang kanyang mga daliri na nakabalot sa kanya. Fuck! Ungol ni Juan Carlos at lalo siyang hinalikan habang hinahaplos at hinihimas ang kanyang tumitibok na matigas na kahabaan. Hindi niya ito makita sa dilim, ngunit alam niyang maganda pa rin ito sa pagkakaalala niya dahil pakiramdam niya ay kasing perpekto niya ito noong unang pagkakataon, at gustong-gusto niya ito sa loob niya. May tumunog na phone sa kung saan lumalim ang kanilang halikan. Lalong naging maalab ang kanilang mga haplos habang pareho nilang sinisikap na huwag pansinin ang panghihimasok. I want you, ungol ni Juan Carlos habang pinaghihiwalay niya ang kanyang mga binti at pumwesto sa pagitan ng kanyang mga hita, itinulak palapit sa kanyang kaibuturan habang nakahawak siya sa kanyang mga bisig. Napaungol ng malakas si Ivana at kinagat ang ibabang labi nang maramdaman niya ang bulbous tip ng namamaga nitong pagkalalaki sa kanyang pasukan habang dahan-dahan siyang hinihimas, tinutukso, binubuksan siya sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa pag-asa, ang kanyang katawan ay umuugong sa pagnanasa, ang tunaw na init sa kanyang gitna na nagbabantang masunog ng wala sa kontrol sa pangangailangan habang naghihintay siya, nananabik sa kanya. Ngunit nang naisip niyang papasukin siya nito at susuyon siya na parang baliw, bumagsak si Juan Carlos sa ibabaw niya, umiiyak sa balikat niya nang maramdaman niyang nanlambot siya. Hindi niya kailangan ng paliwanag o dahilan. Alam na niya, kailangan niya siya, gustong-gusto siya, pero natakot siya, para sa anumang dahilan. Gaya nga ng sinabi ni Dr. Linda. Sa teorya, ang pagkabalisa ni Juan Carlos ay parang katawa-tawa. Nakakatawa kahit, ngunit ngayon na siya ay nasa harap hilera na lamang sa kanyang kinatatakutan at nahaharap sa kanyang matinding pagkatalo, kabiguan at pagdududa sa sarili, hindi mapigilan ni Ivana na umiyak kasama siya at para sa kanya. Ang pag-alam na siya ang nagdulot ng nakakadurog kaluluwang pag-aalala sa kanya nang iwan siya nito ay napuno siya ng pagkakasala at labis na kawalang kakayahang napakalalim kaya siya ay kumbinsido na lulunurin siya nito habang tumatagal siya sa sopa at nakikinig sa tunog ng kanyang dalamhati. Lumayo ito sa kanya, at sinubukan nitong abutin siya, Juan Carlos. Late na, you should go home, sabi niya sabay upo at isinuot ang pantalon niya. Maaari ba nating pag-usapan ito, pakiusap? Tanong niya sa mahinang boses na sana ay hindi niya siya pigilan. Ano? The fact na hindi rin kita kayang lokohin. Akala mo iba ka? Akala mo espesyal ka? Pinandilatan siya nito habang galit na binunot ang kanyang shirt. Stop it, sabi niya habang sinusuot din yung damit niya. Don't do this, Juan Carlos. Mali yata ako sa iyo, princess. Hindi mo ako maaayos. Walang may kaya. Bumaling siya, ang mukha nito ay madilim sa galit na alam niyang hindi para sa kanyang ngunit nasasaktan pa rin na makita ang lahat. Galit siya, galit at dismayado sa kanyang sarili, at siya ang pinakamalapit na tao na kaya niyang alisin ito, and she was okay with that, but she just wished na sana hindi na lang siya ikulong. Hindi ngayon ang tamang araw, sinubukan ulit ni Ivana na makalusot sa kanya. Masyado kang na-pressure. Kababalik mo lang mula sa paghawak ng krisis sa Port Alfred, at ngayon nitong kalunos-lunos na insidente sa mga truck, mga driver na nawala sa atin, ang press conference. Masyadong maaga ang lahat. Itigil ang paggawa ng mga dahilan para sa akin at umalis. Tiningnan niya ito, ang kanyang mga daliri ay kumikilos ng maliksi habang siya ay pumutok sa kanyang sinturon at isinusuot ang kanyang sapatos. I'm not making excuses, pakiusap ni Ivana sa kanya. Please don't shut me out. Para kang may relasyon. Malamig niyang paalala sa kanya. Magiging sex lang ito. Wala nang iba pa. Ang kanyang mga salita ay parang isang balde ng malamig na tubig na bumuhos sa kanyang ulo, hinuhugasan ng ulap ng pagnanasa na kanyang nakalutang sa nakalipas na oras, na dumudurog sa kanyang puso.
Pero kahit ganun hindi niya kayang iwan siya sa sobrang broken niya. Ang paglayo sa kanya ay magpapatunay lamang na tama ang kanyang mga takot. Kinuha niya ang phone niya sa coffee table at nagpadala ng text kay Brenda. Agad namang tumugon ang yaya at siniguro sa kanya na okay pa rin sila ni Aiden, no need for her to stress. Madilim pa rin sa galit ang mukha nito, tumalikod si Juan Carlos mula sa kanyang desk at kumunat ang noo nito. Hindi ka ba aalis, Miss Gonzalez? No, Juan Carlos, hinawakan ni Ivana yung tingin niya, hinahamon siya. Mananatili ako dito sa tabi mo. Hanggat kailangan mo ako. Idinagdag niya, na nakatanaw sa kanya. Sa tuwing sinusubukan niyang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila, bumalik siya sa mga parangal at formalidad, katulad ng ginawa niya. Kailangang huminto silang dalawa. Hindi kita kailangan. Hindi kita gusto. Siya ay umungal sa kanya sa isang boses na maaaring matakot sa kanya mula sa kanyang ulo sa anumang ibang araw. Ngunit hindi ngayon. Hindi noong nakita niya kung gaano siya nabalisa. Ayos lang yan. Kailangan kita, at gusto kita, ngumiti si Ivana at umalis sa upuan niya. At hindi ako aalis. Matigas niyang tinuloy ang pagpunta niya sa private bathroom niya para kumuha ng unan at ang kumot na itinago ni Gibby sa mga storage cabinet. Parehong amoy maalikabok ang unan at ang throw blanket, ngunit kung huminga siya ng malalim, maaamoy niya ang pabango nito, ang parehong hilaw, makapangyarihang pabango na nagbabantang lamunin siya kamakailan lamang. Nasa harap ng bintana si Juan Carlos nang bumalik ito sa opisina at itinapon ang mga gamit sa sofa, umiikot pa rin ang galit nito sa kwarto, nilulunod lahat ng gusto nitong sabihin sa kanya, lahat ng salita na sana'y makapagbigay ginhawa sa kanya. Juan Carlos. Sinimulan niya, umaasang buksan muli ang mga linya ng komunikasyon. Ngunit nang bahagyang lumingon ito sa kanya, ang galit sa kanyang mga mata ay halos maramdaman, mabilis itong umiling at umatras. Kukuha ako ng makakain mo, tawag niya sa balikat niya habang palabas ng opisina niya. Babalik ako. Magsasara na sana ang rice nang makarating doon si Ivana, ngunit mabait sila na hinayaan siyang kunin ang anumang kailangan niya. Nagsayang siya ng masyadong maraming minuto sa harap ng mga deli sandwich, sinusubukang magdesisyon kung ano ang kukunin. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong dumaan sa mga kinakailangan sa pagkain ni Juan Carlos. Anumang bagay. Tanong ng batang babae sa likod ng counter, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa orasan sa dingding, ang kanyang mensahe ay malakas at malinaw, ang kanyang pag-aalinlangan ay pumapasok sa kanilang oras ng pagsasara. Nakaramdam ng pressure, random na pumili si Ivana ng sandwich at bottled water at ilang juice. Sa oras na bumalik siya sa opisina ni Juan Carlos, nakahandusay na siya sa sopa, sa ilalim ng kumot. Hinubad niya ang kanyang sapatos sa loob lang ng pinto at nag-tiptoe papunta sa coffee table, maingat na hindi siya magising. Inilapag niya ang pagkain nito at tumabi sa kanya sa sopa, nangako sa sarili na hihiga lang siya ng ilang minuto. Sa sandaling lumubog siya sa tabi niya, hinila siya ni Juan Carlos palapit, ang braso nito ay pumulupot sa kanyang baywang. Ako ay humihingi ng paumanhin. Hinalikan niya ang buhok niya. At salamat dahil hindi ka umalis. Ayokong mag-isa ngayong gabi. Ipinikit ni Ivana ang kanyang mga mata, pinikit muli ang kanyang mga luha, natutuwa na hindi siya naligaw ng kanyang bituka para sa isang beses. Matulog ka na, bulong niya, pagsubaybay sa nakapapawing pagod na mga bilog sa likod ng kanyang kamay. Wala ako dito paggising mo. Pero magkikita tayo sa umaga. Hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan, and I'll be here for as long as you need me. Itutuloy niya pa sana ang affirmations niya kung hindi humilik ng napakalakas si Juan Carlos. Napangiti siya, umiling-iling, hindi makapaniwalang nakalabas na siya na parang ilaw. Kontentong buntong hininga, yumakap ito palapit sa kanya, nangako sa sarili na hindi siya makakatulog. Ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang opisina ay naligo sa malambot na liwanag mula sa desk lamp. Si Juan Carlos ay wala sa kanyang mesa, bagaman, at ang kanyang pwesto sa tabi niya ay walang laman. Inabot niya ang phone niya at nakita niya ang note sa coffee table na naka-address sa kanya.
Kinailangan agad na umalis ni Juan Carlos para makipagkita sa mga detective na nagtatrabaho sa kaso. Hindi niya masabi ang napakaraming detalye, gayunpaman, dahil iyon lang ang nakasulat sa notes. Napabuntong hininga si Ivana at ginulo ang kanyang buhok, sinusubukan niyang huwag pansinin ang makapal na bukol ng pagkabigo na bumabalot sa kanyang lalamunan. Ano ang inaasahan mo? Bumuntong hininga siya habang hinahawakan ang kanyang telepono at susi ng kotse, medyo natutuwa nang makita ang deli sandwich at wala na ang isa sa mga bote ng juice. At least kumain siya, naisip niya habang nakasuot ng sapatos at lumabas ng opisina nito. At dito na po, nagtatapos ang part 41 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.